Welcome sa episode 25 ng Lahat Pwede. Number 1 podcast sa aming hood at soon, number 1 podcast sa hood niya yan. Yes, sir. Sige, pakilala tayo. Troy. Dale. Jap. Yun, medyo dumami na kami. Let's go. Tuloy natin. 25 na. Ano na tayo? Oo, ano na. 1/4 na. Malapit na mag 100 episode. Panis ang lahat ng mga ipapodcast dito. 1/4 na agad. Basic sa isang buwan. Basic to. Wala pa. Hindi, isang buwan na. Isang buwan na? Isang buwan. 14? Nag-ano na ako nag-renew na ako ng CapCut eh. Isang buwan na yun. Yun yung sign. Yun yung sign. Yun. Kaya supportahan nyo lang kami. Pero kung hindi, okay lang. Pag nag 100 to, kakain kami masarap. Yun. Gano'n kami, magbabatangas kami. Let's Basic go. lang no? Pag-podcast kami sa jet. Yun. Wala pa nakakagawa nun. Ilang months yun? Kung 25 ngayon, 4 months lang. Roughly parang 4 months lang, mga 100 podcast agad. Depende pa yun. Depende pa sa production. Nakita ko na naman yung last upload ng Cool Pals episode 860. Tungin ng dami na 860 man. 860? Hindi, partida pa yun sa isang linggo. 2 episodes. Oo, 2 episodes lang. Pero consistent sila, di ba? Oo, hindi naman sila minto talaga. Kaya yun, dapat consistent sila lang. Kaya. Pero ma-hit natin yan before 1 year, 100. Lapit nun. Yung Kasi mas madami sa amin. Ethics pa lang, panis na kayo. Laban na nga. Ethics pa lang. Paano pag sineryoso namin to, di ba? Episode 900 may sasabihin mo. Episode na kami. Putang ina, gurang na. Tatalunin namin yung uploads niya mga. Salamat sa mga nagtatanong sa Angel na. Yun, sobrang solid yung mga nagtatanong pa rin, ang lupit niya naman. Grabe yung mga curiosity niya. Sasagutin namin yung lahat. Sige, basa. Ito na? Sige. Salamat sa nagtanong nito. Ano yung mga qualities ng isang standard man or high value man? Yan. Qualities na? Isang standard man. High value man. Dalawa to eh. Para sa akin, parang dalawa siya eh. Iba kasi ang standard man sa high value man. Isipin mo lang mabuti. Or siya eh. Naglagay siya ng or. Oo nga eh. Yun nga eh. Pero, hindi kasi siya magkaparehas eh. Kaya sa akin lang Kaya. Ang standard man kasi is, yung man in nature ka lang. Ano ba yung pinakang peak na quality ng man sa akin? Pagdating sa standard lang Standard man lang to. Kumbaga basic man lang to. Basic man lang to. At least man lang. Hindi nga at least eh. Ito na yung peak na dapat pag standard man ka. Marunong ka mag-provide. Yes, sir. Yun lang talaga. Kasi kahit pasabihin na natin na beta male ka or alpha male ka or sigma male ka, lahat yan. Sa utak niyan lahat. Kailangan nila mag-provide. Sige, in terms of society na lang. From poverty line hanggang dun sa pinakatuktok, ultra rich, lahat yan gusto nila mag-provide. Yes. So, being a standard man, dapat, nagpo-provide. Dapat, yun na yung pick Siyempre, iba pa yung dapat, dapat nagpo-protect. Iba pa yun. Dapat, pero, rin yan. Kailangan din yan, dapat nagpo-protect ka. Bilang isang standard or basic man. Yun. So, yun muna. Iba naman tayo. Ano ba ang sa inyo standard naman? Bago natin sagutin kung ano ba yung high value. Standard naman. Nagtiti ka ganun. Hindi. Nasabi na eh. Provider eh. Yun yung pinaka, kasi pag sinabing man, provider talaga. Okay, yun yung pinaka tumatatak talaga sa akin eh. O ikaw naman. Ang bilis eh, no? Yun muna sa akin. Oo, kasi, yun nga naman kasi sa atin lalaki, sanay tayo na, unang problemahin natin, paano ba tayo magbibigay? Paano tayo makakapag-provide? Kumbaga, pagiging bata pa lang, pag nagka-jowa tayo, tas nung tumanda naman tayo, nagkaroon ng family, ano yung kaya mong ibigay sa family mo para mo sustain mo yun, ganun. Kahit bullshit na yung family mo, that nagpa-provide ka pa rin. Parang ganun, ayun yung pinaka, hindi dapat mawawala sa'yo. Kumbaga kahit anong mangyari, meron ka niyan, standard man ka. Parang matuturing ka na lalaki, yung pagiging provider. Protect,
Yun yung pangalawa. Yun yung susunod. Yun yung sabi rin ni Kuya Japet eh. Susunod na yan, protect eh. Oo, kasi Kaya, yun yung anong tawag dito? kayang ibigay ng lalaki. Oo, di ba? Kahit support ka, no? Oo. Kaya mo manuntok. Hindi naman siguro yung parang suntok na pang-protekta talaga. Pero meron yan talaga umikot sa ulo ng kahit supot na lalaki. Dapat protektahan ko yung babae. Kahit na wala siyang skill talaga. Kaya. So, Big-big yun yung niya yun standard man. Para sa atin, parang Yun yung quality ng para-pares naman standard. tayo. No? Nga naman. Yun. Ayun lang. Yun ang basic. Basic man na, Pero standard kasi. naisip ko rin. Agad 5 minutes pa lang kami, kakat na agad. Reels. Pero para sa akin, yun nga, natanto natin kung ano yung standard or basic man. Kung ako, babae ako, parang sold na ako eh. Sold na ako eh, no? Di kayo ba? Kung kayo babae na lang din, na parang average, di ba, alam naman natin lahat ng babae talagang ang hanap mataas. Pero since sinabi natin kung ano yung dapat na standard man lang ng lalaki, na provider at protector ka, di ba, parang sold ka na. Oo. Mga magulang nga natin sold na eh. Diba? Kaya at least man lang doon, kung lalaki ka, hindi mo ma-provide yung dalawa, hindi ka na, ano man lang, parang basic na pwedeng mangyari sa mundo. Kung hindi mo kaya mag-provide, edi i-work mo na LGBT yan. Bading? Nagpo-provide na sila. Ay, nagpo-provide malakas sila. Yung mga babae din naman kaya mag-provide. Malakas pero medyo mag-provide iba kasi yung thinking ko pag sinasabi lagi ng mga babae, hindi, kaya ko mag-provide, I am independent, edi good, kaya mo na mag-isa. Ganun. Good, kaya mo na mag-isa. Kamusta ang life? Diba? Hindi man namin sinabi na kaya namin mag-provide, kaya namin mag-protect tinatanggalan namin sa inyo yun. Duty namin to eh, kapag may sumama sa amin eh. Even kahit family lang eh, kahit nga tropa eh, di ba? Paano pa kayo? Di ba? Iba na yun. Mas magpapalakas kami pag nandiyan kayo. So yun lang. Kung babae ako, basic man lang, okay na ako. Basta yun lang, sa dalawang yun. At least man lang. Pero kung hindi, wala ka. Baka mahinang tao talaga. Ano ka pa? Pwede pa i-develop. Pwede pa naman. Pwede pa naman. Mahaba pa mundo. Ayun, eto na. Ano ba yung nagsiseparate sa isang standard man tsaka high value man? Para sa'yo. Sa akin siguro, knowledge. Busog ka sa wisdom and knowledge. Knowledge is power. Yes, sir. Knowledge is power. Kasi para sa, high value man, ako dito, naandas pa tao dito. Pero yun nga. High value man, paano ba masasabi na quality na, yun nga, unang pumasok ko sa isip ka, master mo yung game sa babae. Alam mo kung ano yung value na ibibigay sa'yo ng babae, parang paano mo titingnan yung babae sa mundo? Parang para sa akin, high value man ka na nun. Kapag alam mo na yung role ng babae sa buhay mo. Ano sila? Na hindi sila dapat minimission, na ano dapat yung role ng isang babae sa buhay mo. Ganun. Kung paano kumuha ng babae na dapat. Paano yung kumuha ng tamang quality ng babaeng para sa'yo. Para sa magiging future na makakasama mo, parang ganun. Tapos pagdating naman sa sa business or sa sarili, para high value man ka, dapat kaya mong i-develop yung sarili mo na hindi ka mawawalan. Kumbaga, alam mo sa sarili mo, kasi iba talaga sa atin kapag iba sa lalaki kapag financially stable. Kasi isa talaga yun sa paano magpo-provide. Paano mo masusustain yung sarili mo or yung partner mo. Yun nga, kung wala ka rin financially. So dapat, para masabi mong high value man ka na, kaya mong
kaya mong masabi na ano ka, stable ka kahit Kumbaga papaano. parang full pack siya na Oo. pagkalalaki. Oo. Hindi siya yung dun sa standard lang. Oo. Kumbaga parang siyang may freebies. Hindi lang freebies, yung matindi talaga. Matindi talaga kasi hindi mo basta-basta nakukuha yun. Siguro, tapos isa pa sa syempre yung high value man, paano mo itindig yung sarili mo sa maraming tao? Para sa akin, parang high value man ka na kapag grabe na yung respect na na-earn mo nang wala ka nang ginagawa. Plus yung isa pa pala yung control. Control sa emotions, sa decision making. Medyo precise na yung mga galawan mo. High value man na yun sa akin kasi lalo na sa control, sobrang daming lalaki na mahina pagdating sa ganung bagay. Doon ko nasasabi na na di pa to lalaki, di pa to tunay na lalaki, ganun. Weak shit pa to. Kasi unang example dun yung mga mainit yung wahaw sa away. Kahit matatanda na yung mga yun, isipin niyo yung mga matatanda na nakikipag-away pa sa kalsada. Matanda na yan pero hindi ko sila kayang maturing na high value man. Kasi nandun pa rin sa kanila na pipiliin nilang makipag-away. Wala rin namang patutunguhan yun. Magkakasakitan lang kayo. Parang tanga lang kayo sa kalsada. Magta-traffic lang kayo. Ganun. Yun lang. Yun sa akin. Yun pa lang sana yung sasabihin ko. Yung sabi niya, yung pagdating sa emotions. Sige, yun kasi para sa akin yung mga high value man na matatawag, yung mga stone cold na. Hindi sila nagwe-waste ng time sa mga bullshits, mga simpleng bagay na alam mo naman na yung out of your control na. Kaya na nila ma-determine kung waste of time lang or may kwenta. Yung pag sinabing itong bagay na to, lang to. Wala to. Lang yan. Parang utot lang para sa akin yan. Kumbaga hindi ko kailangan mag-waste ng 1 oras, 2 oras para sa bagay na to. Isipin ko lang siguro to mga 5 minutes. Okay na yan. Tatagos lang. Hindi sila basta-basta nag-i-invest ng oras sa mga ganung bagay na alam naman nila na walang kwenta. Yun yung sasabihin ko pa lang sana. Kasi nasabi na Kasi may additional yun sa'yo eh. additional ba yun? Oo, elaborated yun sa'yo. Oo, kasi sabi nito yung control sa emotions. Yun. Kumbaga sa akin, yung pagiging stone cold, yung hindi sila basta-basta nag-i-invest sa mga Di basta nagre-react. nagre-react sa mga simpleng bagay na alam naman nila waste of energy lang, waste of time. Yun. Ako agree ako sa kanila lahat. Pero ito lang din yung definition ko sa akin. At doon ko masasabi na high value yung lalaki. Kung gaano kalaki yung risk na ginagawa niya sa buhay niya. Kasi hindi lahat ng lalaki willing mag-risk. Risk taker. Lahat kaya mag-provide, lahat kaya pumotekta, pero hindi lahat kaya mag-risk. Risk para saan? In terms of? Para sa mahal niya at lalong-lalo na sa buhay na gusto niyang makuha. Kasi as an individual, tao tayo walang gender. Lahat tayo naman may gustong marating. Pero as a lalaki, syempre tao ka rin. Kung hindi ka man lang mag-risk, 'di ba yun na yung lamang mo sa mga basic na man. So doon pa lang ang laki na agad ng gap nyo. So doon para sa akin, doon ko agad makita na meron na siyang lagi ko sinasabi na humakbang na malaki. Yes. Yun na yun, ang laki ng hinakbang mo. Iwan lahat pati yung mga Literal. mga pensyonado. Joke. Iwan pati pamilya. Paramihan lang actually, palakihan ng risk. Paramihan ng risk. Doon nasusukat kasi yung tolerance natin tumatatag, lumalaki. To the point na kapag may naisip tayo, parang hindi na tayo yung nagdadalawang isip. So kasi ganun yung hindi na pagkakaintindi, yung nakikita ko ring trait ng mga high value man. Ang bilis nilang respond. Ang bilis nilang mag-decide. Hindi dahil sila, burara sila. Kundi alam na nila whatever it takes, matalo man o manalo, mahalaga yung yung basta ginawa mo Speed is everything nga
Actually, dalawa na yung narinig kong gano'n, na ang nagsabi, high value talagang high caliber. Sinasabi nila, speed is everything. Sabihin sa risk din. Kapag naisip mo 'yan, capable ka naman, ayos naman sa time mo, 'pag ni-risk agad, ang laki na agad ng gap mo sa sa karamihan. So parang ano 'to, from basic man na provider, nag-risk ng something na magbabago ng buhay mo, Oo, 'di parang ba gano'n. 'yun, parang 'yun nga yung goal ng lahat, paano mabago yung buhay mo, yung pag-flip. 'Di ba ang flip lang na naririnig natin is yung kunwari ang pera mo 1K, gawin nating 3K. Yun lang yung normal flip na nangyayari sa society, Pero ang hirap mag-flip ng buhay, Kaya kakaibang risk yun, 'di ba? Tsaka isa pa, para sa'kin, high value ka kapag na 'to sa relasyon na 'to, kapag kaya ka ng sandalan ng partner mo, kapag kaya na niyang dumepend sa'yo. Tungkol saan ba 'yun? Hindi lang sa pera 'yun, puwedeng hindi talaga sa pera 'yun. Pero mababaw kasi yung pera, Baka kasi iniisip nila na, kaya ko ng dumepend, 'di na ako magtrabaho, mag-aano na lang ako, hindi pa rin, Kasi kung gano'n ang gagawin mo bilang babae, aalisin ka rin ng lalaking 'yun, ng high value na 'yun, wala ka pala ding silbi, 'di ba? Para sa akin, magiging dependent na siya sa'yo kung high value ka kasi hindi na nagfi-flake 'tong lalaki na 'to kapag may problema, Kasi nga ang babae 'di ba, onting problema lang talagang nara-rattle. So kung meron kang lalaki na high value na stone cold nga, sabi rin ni Dale na kahit anong problema talaga diyan, ang papasok agad sa isip niya is solusyon agad. Kasi karamihan ng mga tao, hindi lang babae, kapag nagkakaproblema talagang nagra-rattle. So kung lalaki kang ganito na stone cold ka, ice cold ka, ano ka, 'di ba parang hindi ka matitinag, kahit anong problema, kahit gaano kabigat, 'di ba? Kaya ng dumepend sa'yo ng babae when it comes sa mga big decisions. Oo, totoo yun. Ayun, 'di ba? Lalo na sa desisyon ng buhay niyo since sabihin na natin partner kayo, live-in kayo, mabigat na responsibilidad 'yun. Kaya niya na mag-decide para sa'yo, 'di ba? Kung dati kayong normal lang na magkarelasyon na magkahiwalay, girlfriend, boyfriend lang, medyo pa 'yun, kumbaga easy pa 'yun, Pero 'pag dumating kayo sa point na magka-live-in kayo, walang choice itong lalaki na 'to kundi Mag-step up. hindi, puwede rin namang standard siya, Pero kung meron siyang goal na mas malaki, dun siya magiging high value. Kailangan dumepend sa kanya yung babae niya. Hindi sa pilitan na dumepend sa kanya kundi ka-depend naman siya. Kasi kaya mo na. Kasi kaya niya na, Kaya niya na mag-bow down sa'yo, Oo. kaya niya maging down sa'yo. Kasi alam niya may patutunguhan na. Yeah, oo. Tsaka itong mga alpha male hindi pala alpha male. Itong mga high value male na 'to, 'pag may babae 'to, hindi niya na kailangan sabihin na mag-submit yung babae. Kusa na. Kusa na 'yan kasi nararamdaman na nung babae na kaya na itong lalaking 'to. 'Di ba? Ang kailangan ko na lang sundin or suportahan pa. Kumbaga may patutunguhan na 'tong ito yung unang tamang desisyong nagawa ko sa buhay ko. Ayun nga yung flex talaga ng babae. Yan ang Makahanap flex ng ng babae. high Makahanap quality ng high value man. Kasi high value man. yun kasi yung long term. Kasi ito ibang topic na yan. Kayo ba? Okay na ba? Oo. Ako na ba yung huli? Ako na ba yung huli? Yun. Nasagot na yung tanong mo. Cut. Joke. Hindi kasi May add pa ako, sige. Pero sige. sige, ikaw muna. Hindi ako, isa pang sa tingin kong magiging quality ng high value man, yung hindi lang maganda yung tindig, yung may paninindigan. Yung kumbaga, I speak my emotions. Kapag nangako, whatever it takes, sasabi ko Oo. 'di ba? Kung ano yung lalabas, yun, man of his words talaga. Yun yung pinaka best best description. Kasi sobrang dalang ng mga lalaki na nasasabi nila yung emotions nila. Kung ano talaga yung totoong nararamdaman nila, hindi sasabihin ko lang to para magkaayos na kami, para para hindi na magkagulo, 'di ba? Meron kasi mga lalaki na ginagawa lang yun para
Para ano lang, Tapos ayoko ng drama eh. tapos na. Hindi, ito na lang, ano na lang tayo. Ganito na lang ito na lang yung ano ko Parang gano'n kasi sobrang rare ng lalaki na ayoko nung ginagawa mo. Agad. Ganito ganito kasi yung Ginagawa. ganito. Ready. Be, hindi ko gusto yung tawas na dila mo. Hindi naman gano'n. Yung gusto pa. Sandila. Parang action star no? Hindi, kumbaga sinasabi nila na parang hindi na yata maganda tong tong nangyayari sa atin eh. Masasabi niya. Oo, parang sasabihin niya agad na yung mga sinasabi mo kasi parang umaayon lang sa'yo eh. Paano naman ako? 'Di ba? Yung nararamdaman niya, Masasabi. sinasabi niya. Tapos nangyayari. Oo, kasi kapag sabihin na natin na basic naman, ano lang yun eh, tatahimik. Mag-aaway, tatahimik lang yan. Tapos, hanggang sa yung babae na yung sa kanya na, be, sorry na be. Although, maganda din naman yun sa ibang sa ibang perspective ng tao. Pero para sa akin kasi, mas maganda na mag-speak out ka kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo. Parang magkakaintindihan kayo para mas maganda yung communication nyo. Kasi may mga tao na Hindi kaya. ang sakit na pala, di nila mabanggit yun kasi ayaw masaktan yung baby ko. Ayaw marinig siya ng mga masasamang words eh. Dapat kayanin, di ba? Oo, kasi kung hindi niya ma-accept yun, paano kayo mag-grow, di ba? Kaya isa yun sa mga qualities na sa tingin ko ng mga high value man. Yung mga narinig yun na quality, parang siya madali lang siya sabihin. Pero, madali rin tanggapin. Kahit mga babae makarinig na ito, ang dali nilang tanggapin. Ito mga sinabi namin, ito yan, parte yan ng pagiging high value man. Pero, medyo parang katanggap-tanggap pa to na high value man. Pero may mga hindi katanggap-tanggap, pero kapag yun sila, masasabi nating high value man. Ayun yun. Katulad ng sinabi ni Choi, game sa women. Kailangan ng lalaki, eksperyensado sa babae. Kailangan nating tanggapin yan lahat bilang babae at lalaki. Na ang lalaki, nagiging high value talaga siya through experiences. Kahit saang bagay, kahit pa sa babae yan. So, hindi nakaka-high value para sa amin na wala kang babae. Sa akin, pag kunwari matagal ka ng lalaki, sabihin na natin, mid-20s ka na, pa-30s ka na, tas hanggang ngayon, kinikip mo pa rin yung parigiging, para ako dun sa babaeng talaga. Kasama nga doon sa basic yan eh. dapat, hindi nga to sa high value man, dapat sa basic lang to. At least man lang, may babae ka. Oo, yun lang. Ang babae, dapat pinikip nila yung purity nila. Na namin to, na topic na namin to, na Previous dapat experienceado ang lalaki. Yes. Pero nakakasupot kasi, ang lalaki, kapag mayroon siyang thinking na, hindi ako, reserve ako. Reserve ka? Yung pussy mo? Wala kang pussy, di ba? Kaya, dapat experience ang lalaki at doon nagiging high value ang isang lalaki. Mahirap tanggapin, di ba? Tapos, ito pa, may mga high value pa, mga sigma male na kahit meron silang relasyon, okay ang relationship niya sa kahit sinong babae. Di ba? Kapag basic relationship, ayaw na ng babae nun, di ba? Pero para sa atin, na lalaki, meron siyang down na babae, pero at the same time, kaya niya pang magbigay ng value sa iba't ibang babae. Para sa ating mga lalaki, di ba okay yun? Kasi, itong lalaki na to na high value, punong-puno na ng value yan. Sayang naman yung value na meron siya. So, ang ginagawa niya pa nga dito sa mga babaeng to, inaambunan eh. Di ba? Hindi sabi ni Koy na sayang yung mga babaeng hindi ko naambunan. Di ba? Yung ambon na yun, kasi yung game kasi, di ba? Masalimutan mundo eh. Kung high value ka, na in-experience mo na yung halos lahat ng hirap sa araw-araw, may masishare kang value sa ibang tao, lalo na sa mga babaeng, alam mo, fragile yan. Diba? Na makakatulong sa kanila. Yun yung harsh na maaaring hindi nila matanggap na para sa kanila, low value ka kasi ko pa rin ng mga babae.
Okay, sige, okay lang naman yan eh. Pero yun talaga harsh truth. Walang high value man na masasabi naming high value man kung wala siyang dating sa babae. Oo. Mm. Hindi lang finance eh. Kasi para sa atin yung finance, basic kasi yun eh. Dapat may trabaho ka eh. Unang ano yan eh, una sa checklist yan eh. Sampal mo sa amin, nagtatrabaho ka, sinusweldo mo 100K a month. Dapat lang. Diba? Magtrabaho ka. Wala yan sa number ng digits. Basta The may moment na may trabaho ka, goods yan. Oo, okay na agad yun. Pero Tapos na agad. hindi pa yun makakatagos ng pagiging high value. Diba? So, Basic standards yun. Huwag kayong malito kasi may mga nakikipag-date na lalaki. Ito, alam niyo yung yung nagpa-pop ng balon? Parang yung dating show. Dating. Meron doon pinap na balon yung babae. Babae yung namimili sa mga lalaki nakapila. Pinap niya yung balon ng isa lalaki. Lalaki, mukhang tito na naka-polo shirt na puti, na naka-maong, na naka-tuck-in. Parang basta yun, basic na tito. Tapos nung pinap siya. Parang parang alam ko na kung bakit pinap eh. Tapos parang bumulong yung lalaki na sayang. Contractor ako. Engineer ako. Dami akong project. Tapos alam mo yung sinabi ng babae nagpap, ay sayang, sige usap na lang tayo mamaya. Diba? Hindi nakaka-high value yun para sa amin. Parang pinlexan mo kasi siya ng isang tangible thing para lang makip yung babae. Ito, sinabi na rin namin to ng mga huling episode. Hanggang kailan? Sige, sabihin na natin makuha mo yung babae na yun dahil lang dun sa bagay na yun. Dahil lang marami kang pera. Hanggang kailan yun? So, kailangan mo tuloy i-sustain yung pera mo. sustain yung pera mo. Kapag nawalan ka ng project, boy, wala mo na. Diba? So, hindi lang nasusukat yung pagiging high value. Tsaka paano kung makakita na mas maraming pera, diba? Diba? Maraming project. Di bounce na. Bounce na ako, man. Doon ako. Diba? So, hindi lang yun doon. Parang ang babaw kasi kung pera lang. Hindi talaga siya pwedeng sukatan. Sa point namin na neto, parang ang pera na lang, na lang siya eh. Wala, kailangan namin siya para basic needs. para lang matagos yung araw-araw na pagkain niya. Pero makakagalaw pa rin naman kami kahit walang ganun eh. Tsaka dapat basic skill siya na dapat marunong ka gumawa ng pera. Kasama yun. Dapat kasama talaga yun sa basic. Yun. Yun lang. Yun. Total na banggit ko kanina yung pag-flex. Ano ba yung tunay na flex sa lalaki? Tapos ano yung tunay na flex sa babae? Sa tingin nyo, siyempre di tayo babae. Sa tingin mo, ikaw? Last spot ka na naman. Bilang Hindi, ako na lang siguro. Sige. Para may iba. Nabaril. Para makakuha na idea. Kopyahan tayo. Para sa akin, ang real flex ng isang lalaki, kung ano yung na-build niya, yun talaga. Hindi kung sino yung babae niya, hindi nagmamatter yun. Kung ano yung na-build niya. Kung gaano ka laki yung na-build niya, kung gaano kalayo yung na-reach niya, kung gaano karami yung taong na-reach niya, kung gaano kalaki yung naging network niya. Basically, siya, para sa akin, status. Ito pa, kung gaano kalaki yung respeto ng mga tao sa kanya pag lumapag siya sa labas. Yes, sir. Yung tingin pa lang eh. Lahat ng tao nagja-judge. Yun yung pinakaunang ginagawa ng tao. Kapag nagkita kayo. May nakita lang. Kahit magkakilala kayo Pare, sabihin natin, 1 linggo kayo hindi nagkita. Nagkita kayo ng tropa mo neto. Judge na agad yun kasi may naiisip ka na sa kanya di ba? Kaya walang taong hindi judgmental. So kapag dumating ako sa point na pag lumalapag ako, ang nakukuha ko agad sa inyo, respeto nyo. Yun, para sa akin. Flex ko na yun. Dadalhin ko na yun. Kasama na yun sa generational value or wealth na mapapadala ko sa kabilang henerasyon. Ano para sa inyo ang flex ng lalaki? Flex sa pera ba? Hindi, given yung pera eh. Ano na yan eh. Mape-flex mo talaga yun eh. Ang dali nun ma-flex eh. Pero yun nga, pag sa bilang lalaki, yung pwede kong ma-flex pag may na-reach na akong something. Pag marami ka ng babae. Pag kaya ko na magdala ng babae sa iba't ibang lugar. Joke lang. Siguro yung sabi nga ni Wayan, yung dito, yung kiniklaim na nung
ng mga dati mong kakilala na, uy, kakilala ko yan. Yung, siguro, malaking flex na yun sa'kin. Kumbaga, meron na akong na-reach. Na-reach ko na yung pagiging Kasi sa likod ng ulo ng mga nagsabi na yun, nanghihinayang sila talaga. Na sayang, sama sana ako doon. Kay Juan, kumbaga, naman alam natin siya dati pero binanggit lang ni Juan eh. Kasi, kung nga naman, ang sarap parang tayo ngayon, di ba? Meron tayong nakitang sumisikat na sa SOCMED. Tapos alam mo na naging classmate mo lang siya, gano'n. Tapos paggayabang mo na yun, uy, classmate ko yun dati, parang gano'n. Gusto ko naman, ako yung sinasabihan ng gano'n. Kumbaga, pag narinig ko yun, flex yun sa akin. Asaman, parang gano'n. Parang na yun, mabubus na talaga yung moral mo. Oo. Ako na yung sinasabihan Taas na na, ng noon mo no? Yung proud na yung mga naging katabi mo lang sa room, yung gano'n, nakausap mo lang isang beses. Proud na sila sabi, ayan, nakausap ko na yun. Yung mga gano'n, yung flex na sa kanila na... So, status pa rin. Oo. Ano nang bigat mo sa mundo ngayon. Oo, harang gano'n yung sa akin. Sabay pa kayo. Double penetration. Para sa akin, naisip ko status din eh. Ang pinaka flex dyan yung kung sino yung kasama mo eh. Oh, yeah. Sino kasama mo? Sino yung circle mo? Sabi nga nila, di ba? Tell me Kala ko kung sino yung girlfriend mo. Hindi. Sino ba kasama? Yung kasama sa pag-angat? Ito, yan, ganyan. Hindi. In general, kasama rin yung babae doon. Kumbaga, di ba sabi nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Di ba? So basically, status din. Kasi, yun nga, kung sino yung kasama mo, magre-reflect kung anong klaseng tao ka. So kung kasama mo, mga successful, successful to. Kung kasama mo, mga mga taga-yoyo pa rin. Yun pa rin yun at yun pa rin yung di ba? O kaya kung yung kasama mo, lang pala, parang, hey, sama lang ako dito kasi kilala to eh. Kung ganon, parang hindi flex para sa akin yun. Oo naman, flex, sobrang flex din yung bawat yung tropahan namin. Oo, di ba? Nyo na ba yan na sasabi nyo na rin sa ibang tao na, uy, yung mga kasama ko, si ganito, ganyan. Kami, may ginagawa kami. Oo. Kasi nakikita rin nila sa social media eh, na may ginagawang something eh. Kasi na-proud din Ang sarap niya banggitin. Ay, nakikita niya pala. Parang gano'n. Tsaka, makikita nila, uy, kasama mo si ganito sa akin for example, yun, yung sa stream ko. Ay, ang daming na gano'n yan. Ang dami talaga. Kasi yung mga dating bro. Di ba? Oo. Ranas niyan. Sama mo si Ranas niya. Sama mo si Ian tayo. Danas na danas mo pala. Diba? Sana pakilala mo kami dyan. Ito Ian, shoutout. Sana kilala mo ba ako? Sumukantahan kita. Suprema Dale. Diba yan? Yun yung pinaka maganda example sa akin eh. Kasi hindi ka naman basta-basta kasi makikihalubilo sa mga... Hindi ko naman sinasabi na uy, makihalubilo mo lang sa diba? Pero syempre, yun nga. Kung sino kasi yung nasa paligid mo, yun din yung magde-determine kung anong klaseng tao ka. Nasaan ka na ngayon? Oo. Ito pala yung maganda. Ewan ko natatandaan niya to. Sobrang daming naging bashers nito eh. Yung sinabi ni Rendon dati. Alin? Yung parang nakalimutan ko na yung exact na pagkasabi. Basta ang thought nun, yung niya, yung mga kaibigan niya, iiwan niya na kung wala nang makakaano sa kanya. Kumbaga, dito ako sa mga kaibigan ko na mayayaman. Parang ganito, may matutulong sa akin. Dami nag-hate nun. Pero that time sa akin, nandun ako sa point na alam ko na yung ganung pangyari. Kasi ako rin sa sarili ko, ganun ako tumingin pagdating sa kaibigan eh. Na yung mga kaibigan mo na ganito pa rin kayo gumalaw. Tapos dumating na sa point na kailangan mo na mag-step up, mag-ibang friendship ka na kasi gusto mo rin i-level up yung galaw mo. Oo. Dilipat. So, ang mangyari, parang may iwan mo nga naman talaga sila. Parang yun lang naman yung point doon ni Rendon. That time, pagdating sa pagkakaibigan na wala ka ng galaw,
wala na akong magi-gain sa'yo. Parang gano'n yun, eh. Medyo kaya siya naging pangit pakinggan kasi yung sinasabi na rin dun parang nakalimutan ko, Wala na. ida-drop ko yun 'pag kumbaga Oo. nanggagamit lang. Wala na Eh, akong gano'n naman makukuha tayo sa'yo. sa mundo talaga, eh. Gamitan talaga tayo. Ano lang, parang ang pangit lang kasi talaga Pero real yung parang, talk. oy, gamitin kita, gamitin mo. Oo, Parang ganun. hirap, 'di ba? Oo. Pero tool kasi yun para, alam mo yun, makaangat. Masakit lang yung term. Yung parang Gusto ginagamit mo ko. ano ba gusto mo, Hindi. teamwork? Para magaan, sige teamwork. Sige, teamwork. Pero, yun pa rin naman Oo. yun, 'di ba? Gamitin ko Ginagamit yung mo talino pa rin. mo, gamitin ko resources mo, 'di ba? Para umangat tayo. Masakit lang yung pagkakasabi niya. Sabi nga ni Apex. Parang ganun yung nung part na yun. Kasi parang ako, naiisip ko na nun before. Ganun ako, eh. Parang kakaibigan ako ng ganito. Para ganito na yung game ko. Parang ganun ako. Tapos pag kailangan ko naman sa gantong game, parang ganun na yun. Parang mayroon kang circle of friends pagdating sa mga gantong bagay. Tapos kakaibigan ka ulit pag kailangan. Parang gusto ko matuto ng gym. Siyempre, tutropahan mo yung mga nag-gym. Oo. Yung mga marunong na. May tawag dun, eh. Utilitarianism ba yun? Hindi ko lang. Sa psychology ba yan? Oo, yun yung tawag sa mga taong gumagamit ng tao. Di ba? Parang parang sa akin nun, take advantage mo lang yung resources mo. Bawa, isipin mo, tropa mo na yung coach sa gym. Parang na yun, parang free session na yun sa'yo, di ba? Hindi ka na magbabayad. Parang lumaypax ka lang sa mundo, parang ganun. Pakisamahan mo siya. Oo. Kumbaga, i-vibe mo. Kunwari, papaturo ka. Libre mo naman ang lunch. Oo, parang ganun lang. Yun lang, eh. Tapos pagdating naman sa school, gusto mong umangat, mag-exercise sa school. Tropa ka na matatalino. Oo. Tapos, libre mo rin. pakasamahan mo sila, pasayahin mo sila, ganun. Tapos, aangat, mag-excel ka na rin sa school kasi sila na yung kasama mo, eh. Tapos kung gusto mo naman ng trip, doon ka sa mga tropa mo na matrip. Pan-trip naman. O edi, ang tawag ba, masasabi mo bang nanggagamit ka? Hindi naman, nakikisama ka lang naman. Tapos, hindi mo lang kasalanan na ma-maximize mo sila. Ikaw kasi nagagamit mo lahat ng nandun. Hanggang sa dumating na sa stage na pagdating naman na sa pera, doon ka naman na sa mga matataas na, sa mga successful na, sasama ka doon. Para yung mga bagay-bagay doon, ma-expose ka din. Matitake mo na rin yung mga magkakaroon. Siyempre, sobrang ma-open ka na sa mga opportunities. Parang ganun lang, parang nagiging, kaya sobrang ganda na pagdating sa pagkakaibigan. Marunong ka pumili. Tsaka alam mong may silbi sila. Maano yun, maano lang sa tenga. Masakit. Dapat may silbi ka. Ito napansin ko. Siyempre, nandito ako sa point na may mga kakilala rin akong, alam mo yun, nag-i-startup. Tapos, yung iba, alam mo yung nag-succeed na. Pag meron kaming parang bagay na, sabihin ko, nasa engineering ako, siya nasa construction. Successful na siya. Nakakonect ko siya. Meron akong consent lagi sa kanya na pag ba meron lumapit sa akin na potential client, pwede kitang gamitin. Kasi wala akong sariling company na para dun sa hinihingi ng client. Pero since may kakilala ako, pwede bang gamitin kita? Sino lagi silang umuo. Take note na to? Ginamit mo sila. Full own na company. Ginamit mo sila. Yun pa. Paano pa tayong mga nasa baba pa na ayaw natin. Pre, gagamitin mo ko. Diba? What the fuck, diba? Itong mga matataas na tao na nga to, gustong-gusto nilang ginagamit sila. Bakit? Nagbe-benefit kasi sila eh. At the same time, nagbe-benefit ka rin. Nagtutulungan kayo. So, pares kayong umaangat. So, walang nasa top na naghihilaan. Lahat sila, gustong-gusto nila, umangat pa sila lalo. Kaya nga yung mga billionaires, multi-millionaires, sila magkakasama. Hindi dahil nagdadamot sila sa inyo. Kasi nakikinabang sila sa isa't isa. Wala naman talaga silang mapapakinabangan sa inyo. Oo, ba't kami mag-i-stay doon kung wala kami mapapakinabangan, di ba? Yun. Kaya, anong tawag doon? Utilitarianism. May natutunan. Masama siya? Depende sa i-utilize mo lang. Depende sa magde-define. Kasi sa amin natutunan ko kasi nung senior high ako. Meron kasi akong tropa na na maano siya sa libro. Okay. Yung may mga term na hindi namin alam na bigla niyang binabanggit meron dun one time parang meron kaming activity.
solo activity. Tapos lahat kami magtotropa, lumapit kami sa kanya. Kasi alam namin na matutulungan namin siya. Sabi niya, pero sa akin niya lang sinabi, "Ikaw pre utilitarian ka." Sabi ko, "Ano yung utilitarian?" Yun yung term pag gumagamit ka ng tao, nagbe-benefit ka sa tao. Pero na-realize ko 'no, pag ginagamit mo yung tao na yun, na napapansin nila na ginagamit mo sila. Pero at some point, nagagamit din naman nila tayo, nagbe-benefit din naman sila sa atin, di ba? Kumbaga, mutual ang gamitan. Mutual ang gamitan. Yun naman talaga eh. Siguro nagkakaroon na ng reklamo pag nafe-feel nila lalamang na to. Kasi tao na eh. Hindi, tsaka ang pangit talaga kasi ng term pag sinabi. Gamit eh. Pag once na na-feel nating nagamit na agad, wala. Pre, gamitin mo ako pre Gamitin mo ako dyan sa... Di ba? Pero ewan ko, siguro kaya lang nila yung nasasabi kasi di nila nagagawa, di nila alam na pwede pala yun. Kaya siguro lang sila na-hurt. Parang kaya nung narinig ko yung kala rin doon, tas naging issue yun, sabi ko, di ba ganun nag-work? Na-realize ko lang, kasi siguro hindi nila alam na pwede yun. Kaya feel nila nalamangan na sila. So, wag mo gawin yan. Nakakaangat ka sa amin. Hitakin ka namin pababa. Hindi, tsaka yung term na referral, di ba parang yun eh. Oo. Pre-refer mo So, ginamit mo siya. Di ba? Pero okay lang, di ba? Kasi nakatulong ka eh. Okay nga lang kung mag-fail o hindi. Basta nagamit mo siya eh. Oo. Di ba? Na-notice mo siya na, uy, capable ka dito, gamitin kita. Mag-fail man to hindi, na-notice mo siya. Diba? Magandang relationship pa rin yung mabubuo nyo. Kaso may iba kasi na, kunwari, pre, gamitin ito sa, mangungutang ako sa bangko, pre. Tapos, hindi mababayaran. Na yun yung... Iba yan. Gamit na talaga yun. Pero, sabi nga sa kanta ng Greyhounds, diba? Para saan ang kaibigan kung hindi mo rin siya gagamitin? Yes, sir. Yun yung pinaka, dun eh. Totoo, gamitin mo lang sa maganda. Totoo. Gamitin mo sa maganda. Kaya maganda talaga maaga pa lang to, alam mo na. Kasi, nagamit ko siya para makatawid ng basic sa school. As in, kumbaga, para sa akin sinasabi ko, dito, wala pa assignment. Wala pa. Para saan pa yung mga classmate ko? Simpleng bagay na ganun lang. Ma-apply mo na siya hanggang pagtanda. Yung paggamit mo pa lang sa, resources mo sa paligid. Magagamit mo din yan sa relasyon, magagamit mo din yan sa pag-make money. Ibig sabihin, marunong ka na agad gamitin yung mga bagay na nasa paligid mo. Alam mo na, ito makakatulong to sa akin. Alam mo yung mga sinasabi ng mga successful, lalo na yung mga influencer sa internet. Ang unang magagamit mo sa pag-angat is yung mga bagay na meron ka na ngayon. Yes. Ang iniisip kasi ng mga normie na tao, kailangan ganito muna ako. Mga tangible na bagay. Ano ba meron ako? Meron ako cellphone. Ganun agad eh. Hindi mo iniisip na sino ba yung kakilala mo? Sino ba yung mga kaibigan mo? Pwede mo kasing magamit yun eh. Yes, sir. Diba? Iisipin mo, ikaw ang nagsimula niyan, isang utak ka lang. Paano pag ginamit mo pa yung mga tropa mo, ang dami niyang utak na yan, diba? So lang din, parang mag-isip ka out of your box. Ang daming possibility. Pwede pala yun. Hindi pala siya. Wala namang rules. Walang rules sa mundo. Walang rules sa mundo. yun. Walang rules. So, wala dapat, walang magdidikta sa'yo na, uy, mali yan. Walang ganon. Wala talaga. Hanggat makakatawid ka. Kahit anong gawin mo. Iba nga, nagnanakaw na lang, di natin alam eh. Bakit may nagsasucceed sa illegal? Bakit may nagsasucceed sa legal? Diba? Tingin nyo ba magkaibang aspect lang yun? Parehas lang ang ginagamit nun. Noon, gumamit lang. Merong gamitan dito sa illegal, may gamitan sa legal. Yes. 'Di ba? Kaya lang naman naging illegal ang illegal is, syempre, nasa maling paraan. Nasa restriction ng society. 'Di ba? Yun lang naman eh. 'Di ba? Kaya nasabing illegal yan. Pero pag sinabi ng society na, sige, tanggap na. Illegal na. Diba? Speaking of illegal. Joke lang. Sa next episode na yan. Next episode na yan. Go. Ito sinabi. Pagbasa mula kay Google.
sinearch ko yung utilitarianism. Pero ito, utilitarian para in simple terms. Sabi dito, the utilitarian principle at its core suggests that the morally right action is the one that maximizes overall well-being or happiness for the greatest number of people. Kumbaga yun, the benefit. Morally. Oo, morally. Yun. Basta merong Hindi, okay naman eh. Kung gagamit ka talaga in good terms, morally talaga. Oo naman. Kasi useful or functional. Oo. Kasi ang mga maling manggagamit is yun nga, yung mga immoral. Yung- Magamit na sila ng ibang tao para mandaya. Yun. Ganun. Sa bangko, di ba mangungutang tapos di mo Immoral yun, immoral yun. Alam mo- kung alam mo na yun sa buhay na ng tao yung epekto. pag nakaka-apekto ka na ng di maganda sa kapwa mo, iba na yun. Pero kung nagamit mo lang siya tas wala na mga epekto dun, nagalit lang siya kasi nagamit siya. Iba naman yun. Nakatagos lang ako, nakita ko lang yung cheat code. Sorry. Cheat code yan sa paggamit. Ako, basta. Isa yun. Sa amin na lang. Oo, isa yun sa magandang matutunan nyo. Matutunan nyo yan. Ano yun? Pantanggal ng norms. Tapusin na natin to. Yes, Sada na sir. kayo maraming nalalaman. Sobrang ganda na Pep. Ganda. Solid yung episode namin. Yan. May NGL link kami dyan. Salamat sa nagtanong. Yan. Nakagawa kami ng episode dahil sa'yo. Napahaba namin, no? Yes, Hindi lang kami sir. nag-stick dun sa, tanong. May mga natutunan nyo rin. Ayun, yung mga nanonood dyan, kung may message kayo or tanong, meron kami NGL link dyan sa description. Every week kaming nag-upload ng mga video. So, yung tanong mo, maaaring Sagot mag-topic namin. namin yan. Matik yan, kasama yan sa mga episode namin. Supportahan nyo kami. Medyo nakakarami na kami ng videos. Yun. Pang 1/4. Yun. Grabe ethics namin. Sobrang sipag na. Yes, sir. Lahat pwede. Support nyo yung namin, mga businesses namin. High Tables. JM JM Prints. Prints at ang mga, basta, yun. Marami pa. Ahon Coffee. Honey. Honey, baka naman. Lagi yan nandyan. Yun. O yun, peace. Ingat tayo. Peace out.